Mga Lods, magandang araw sa inyo. So mag-update tayo ngayon about kay Oma. Pasensya na mga Lods ha, medyo matagal tayong hindi nakapag-post dahil busy tayo sa trabaho. And also, alam niyo naman, nagkaroon ng 3 days rally. So medyo duty tayo doon. So si Oma pala mga Lods, busy din, November and December. Marami daw talagang booking yung restaurant nila. At ang isa pa, nahirapan siya mag-video para mag-send ng mga video sa akin. Kasi nga, yung kaibigan niya na kasama sa bahay is umalis muna dahil kailangan magtrabaho sa isang company at naging pang umaga. So doon siya natutulog, nag-stay siya doon. So yun yung sitwasyon ni Oma ngayon. So lately mga lods, dahil mga maraming booking, medyo underman sila. So siguro medyo nangangarag sila sa trabaho. Unfortunately, nagkaroon ng konting disgrasya sa Oma na parang napaso siya. So pinakita niya sa akin yung picture. Actually, nagalala nga ako eh. Alam ko, pinost ko din yun sa ibang social media. And then, tinatanong ko siya kung okay lang siya. Sabi niya okay lang naman daw siya. Medyo mahapdi lang talaga. Siyempre, mahapdi talaga yan kasi nga paso yan. Pero sabi niya, mas nasasaktan daw siya kasi namimiss daw niya ako. Sabay biglang tawa. Alam mo yun pa, sabi ko nga pwede kang maging drama queen dyan sa Korea eh, di ba? So very jolly yung mother ko. So nangyari, parang nabawasan yung pagkaalala ko. Tsaka mukhang patawa-tawa naman siya. So ibig sabihin, kumbaga kaya naman niya i-endure. Siguro talaga lang kailangan niyang pagalingin muna kasi nga siyempre paso yan, sunog yan, di ba? So yun yung isa sa update. Pero mga lods, yung mas mahalagang update na medyo siyempre malungkot din, ang Oma ngayon is nagluluksa dahil ang kuya niya, yung pinakamatandang kuya niya, pinakapanganay, is namayapa na. Actually mga lods, nagme-message siya sa akin na parang lumalala na nga daw yung sakit ng kuya niya. So dahil sa kidney, alam ko kidney nga. And then one day, sabi niya sa akin, mukhang mahihirapan na makasurvive. Pero sana makasurvive daw. Total, advanced naman daw ang technology ng Korea sa mga medicine. So sabi ko, sige, pray lang tayo. And then dumating yung kinahapunan, binalita niya sa akin na wala na nga daw yung kuya niya. So baka daw mag-drive daw siya ng may luha sa mata. Siyempre, kuya niya yun, di ba? At saka yung kuya niya na actually, mga lods, hindi naman din niya nakasama na loob yun. Ang alam ko ang alam ko kasi sa 5 kuya niya, meron lang isa doon. At ako medyo may experience din akong konti ron. And according to my father din, medyo may experience din siyang konti ron na parang hindi talaga siya gusto. So yun, okay? So nang nangyari, pinuntahan niya. So nag-drive siya, di ba? And then may mga pictures siya sinend sa akin and mga video. So by the way mga lods, yung tito ko na yun naalala ko talaga yun. Every time na nakikita ko yun, 100% of time na nakita ko siya, lagi siyang umiinom ng soju. Talagang 100% of time. Nung sinabi ko nga sa tatay ko yun, alam ko yung isang tito ko yung pinakamatanda, laging umiinom yun eh. Sabi niya, ay oo, ang hilig ko uminom nun. And then nung sinabi ko sa nanay ko yun, sabi ng nanay ko kung naalala ko daw ba, sabi ko, oo, ayun yung tito ko na laging umiinom, di ba? Oo daw, tawa siya ng tawa. Hanggang sa pinakulong nga daw ng nanay nila, yung tito ko na yun. Kasi nga, ano ba tawag yun, dahil nga daw sobrang inom. Pero parang siguro wala naman makitang kaso, umiinom lang naman sa loob ng bahay. So parang pinabayaan din. Yun ang pagkakaintindi ko sa usapan namin. So mga lods, ayan, pakita ko sa inyo yung picture, di ba? Ayan, ayan yung tito ko, okay? And then, ayan yung mother ko. So, si Oma, ayan, parang Korean novela, kita nyo naman, di ba? Naka-black. Actually, ano nga pinipilit niyang ngumiti. Okay, syempre, di ba? Dahil magsisend siya ng picture sa akin at alam niyang ipopost ko, di ba? For updates sa mga nakasubaybay kay Oma, di ba? Ito pala, yung asawa ng paborito kong tito, yung pinakabatang lalaki na kuya niya. Yun, ito yung asawa, yan, and then yung anak. So actually yung anak nila na yan, nakatabi ko pa matulog yan dati kasi minsan nga dyan ako iniiwan ng nanay ko. So mas naunang namayapa yan eh. Kasi nga mas mabisyo yata yan eh. Pero yan yung pinakapaborito kong tito, yung asawa ng auntie ko na yan. So yan, actually ang sabi ng nanay ko, ngayon lang daw sila ulit nagkita-kita ulit ng mga ibang mga pinsan niya, ng mga ibang kamag-anak. At ngayon lang nakapag-congratulate kung ano man yung nangyari sa amin na pagkikita. At sobrang natuwa daw sila at na-touch daw sila. At hindi din daw nila kalain na mangyayari yung ganong klaseng pagkakataon. So siguro naisip naman nila na kahit papaano, ipupuntahan ko pa rin sila, hanapin ko pa rin sila. Pero hindi nila kalain na magiging ganun parang ka-dramatic yung pangyayari. After nun, so mga ilang araw, nandun ang ko, ang nanay ko. And then nag-message yung nanay ko na nakauwi na nga daw siya na safe. So mga lods, ayun yung update sa nanay ko and also sa mga ibang mga kamag-anak ko rin sa Korea. Actually mga lods, medyo malungkot din ako syempre. Nakasama ko rin naman konting-konti lang. Pero kaya ako malungkot kasi isa rin siya sa mga gusto kong puntahan. Pero hindi na nga mangyayari yun dahil nga wala na nga siya. So hopefully,
kung meron mga pagkakataon yung mga ibang tito ko rin mapuntahan ko rin at yung mga ibang mga pinsan ko. And sana yung mother ko is naka-recover na sa lungkot na nadama niya during that time. So yun lang mga lods, sana medyo natuwa kayo kahit na medyo malungkot yung balitang update natin. And hopefully mas magkaroon pa ako ng mga maraming update kay Oma na mas masaya. So yun lang mga lods, salamat sa pakikinig. Thank you!